Life-saving ang tech natin today pagdating sa disaster management. Lalo't may banta ng malalakas na ulang posibleng dalhin ng nagbabanjang La Niña. Isa sa features niyan, built-in alarm at warning signal kapag may baha. Tara, let's change the game! Matapos ang intense na init na dala ng El Nino. Malakas na pag-ulang dala naman ng La Niña ang pinaghahandaan. Wala pa man yan, matindi na ang ulan sa ilang lugar. Gaya sa Carmen, Cebu, kung saan patay ang 7 sakay ng pickup na inanod ng flash flood. Para maiwasan yan at para makatulong sa disaster management, pinondohan ng DOST at Mandawi Local Government ang Project Poste. May sensors ito para sa rainfall and flood data at early warning device in one. Built by a team of physicists and engineers mula sa University of San Carlos dito sa Cebu, sa pangunguna ni Dr. Roland Emerito Otadoy. The Poste kit is actually a life-saving project. Yung disaster rescue units, dapat prepared sila na darating yung baha, yung rescue at saka yung mga tao ma-evacuate. Ang Poste Kit, designed for easy installation sa mga lamppost o electric post. Meron itong rain gauge na kumukuha ng rainfall intensity data o lakas ng ulan at digital staff gauge na kayang ma-detect ang pagtaas ng baha. At matitrigger ang alarm at warning signal pag umabot ito sa mapanganib na flood level. Subukan nga natin. Meron tayong tube dito pansamantala para makaipon tayo ng tubig para ma-monitor natin at ma-test natin itong poste kung gumagana yung sensor niya. Eto na, nag-ano na siya, nag-alert na siya. Success ang ating simulation ng poste. May version din ng grupo para sa water level ng ilog. We cannot use a staff gauge in the river because if the current is strong, that will be carried away. So we use a non-contact sensor. Gamit ang radar or radio detection and ranging water level sensor. Nag-e-emit ito ng radio waves para makuha ang water level. Yung problema dito sa Cebu, yung baha. Kasi pang kunting ulan lang, babaha kaagad. At saka yung malala pa yung flash flood. Kailangan namin ng warning system para mawarningan yung mga tao na darating yung baha. Real-time ang pag-transmit ng data mula sa poste na magiging available sa isang web portal para sa publiko. Sa ngayon, may 7 target area na silang paglalagyan ng poste kits dito sa Mandawi City at 2 ang balak na nilang ma-install ngayong buwan. Mga kapuso, props to the people behind Project Poste, another life-saving innovation na sana mapakinabangan na ng mga LGUs, lalong-lalo na yung mga nasa disaster-prone areas. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Hinihimok ng Office of the Solicitor General ang Korte Suprema na ibasura ang hiling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na pigilan ang pagpapatawag sa kanya ng Senado. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 4 na buwan matapos magpalabas ng warrant of arrest ang Senado para padaluhin sa Senate hearing si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa rin ito natutuntun. Pero sa Korte Suprema, tuloy ang gulong ng petisyong isinampa ng kampo niya para mapigilan ang pagpapatawag sa kanya sa Senado. Ang petition for certiorari and prohibition with issuance of temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. Sa comment na isinumite ng Office of the Solicitor General, sinabi nitong nararapat i-deny ng kataas-taasang hukuman ang hiling na TRO at ibasura ang petisyon ni Kibuloy dahil sa kawalan ng merito. Katwiran ng OSG, hindi raw napapanahon para i-invoke ni Kibuloy ang kanyang right against self-incrimination. Hindi rin daw masasabing kung dadalo sa Senate hearing si Kibuloy ay malalabag ang kanyang karapatan na tanggihang sagutin ang mga tanong na ikakapahamak niya.
Sabi pa ng OSG, kung papayagan daw ng Korte Suprema ang hiling ni Kibuloy, parang kinonsinte ang hindi pagdalo sa Senate hearing at makakaapekto ito sa kapangyarihan ng Senado. Hindi rin daw matuturing na urgent ang pagpapalabas ng TRO sa Senate hearing. Hiningan namin ng komento ang kampo ni Kibuloy tungkol dito pero wala pa silang sagot. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sa pagpapatuloy po ng unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation, sa Borongan City naman tayo nagtungo at para magbigay ng kumpletong gamit pang eskwela na kanilang magagamit ngayong darating na pasukan. Ang mga ginang na ito sa Barangay Kanhaway, Borongan City, Eastern Samar, maghapong nakayuko. Hindi para magtanim, kundi para mamulot ng mga seashell para gawing mga kwintas na siyang pangunahin nilang kabuhayan. Kwento ni Mirabel, hindi raw biro ang kanilang pamumulot lalo na kapag masama ang panahon. Pag umaga, mahirap siyang makita kasi nagtatago sila dahil mainit. Tapos minsan kapag hindi maganda yung panahon, mahirap din sila makuha. Sa isang araw, 100 ang kanyang kinikita. Sa pamumulot ng shell, kulang pa para sa araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Hindi lang minsan, kadalasan yung may hinihingi yung anak ko, tapos hindi ko na ibibigay. Nakakaiyak, pero kailangan mo nilang gumawa ng paraan. Kaya ang kanyang anak na si Ian, tumutulong na rin sa munting paraan. Gumagawa siya ng mga paper craft para ibenta ng piso kada piraso. Kahit ganito po ang daliri ko, ako po ay nagbibenta nito pero nagninigasyo ako para lang makatulong ng konti. Ngayong papalapit na ang pasukan, namahagi ang GMA Kapuso Foundation ng kumpletong gamit pang eskwela sa mahigit 2,000 mag-aaral sa Borongan City. Hindi na mamumroblema yung mga magulang para sa pambili ng mga bags at school supplies. Isang taos-pusong pagpapasalamat. Isang tulong na upang maramdaman nila yung serbisyo ng ating partnership, ng ating public at saka private stakeholders upang makatulong sa kanila sa edukasyon nila. Sa mga nais mag-donate sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Happy and excited si Jenilyn Mercado sa back-to-back blessings na natatanggap nila ng mister na si Dennis Trillo mula sa personal na buhay hanggang sa kanilang career. Si Jen nagkomento din tungkol sa hacking incident kamakailan sa account ni Dennis. Makichika kay Lars Santiago. Sobrang happy sa lumalaking pamilya at sunod-sunod na blessing si Jenilyn Mercado. May bagong bahay sila na ipinapagawa. Bukod pa ito sa kanilang magandang vacation house sa Tanay, Rizal. Siyempre, yung tinitirahan kasi namin ngayon, yung house ko pa nung hindi pa ako married. So, lumalaki na yung family. So, medyo kailangan na naming lumipat sa mas malaki rin. Ano lang po, 3 floors lang po. Nagsalita rin si Jen sa pagkakahack ng TikTok account ng kanyang mister na si Dennis, kung saan nakipagpalitan pa umano ng hate comments. Maging siya raw ay nagulat. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, yung management ko yung nagsabi sa akin. Sabi ko, imposibleng mangyari yan. Sabi ko, hindi si Dennis yan, hindi siya ganun. Kaya ang payo niya sa asawa. Sabi ko na lang, advice ko na lang sa kanya, hirapan mo nga yung password mo. Oo. Kaya ngayon, balik sa mga pakwelang TikTok videos si Dennis. Speaking of Dennis, sobrang proud at excited daw siya sa padating na Metro Manila Film Festival. Bibida kasi si Dennis sa GMA Pictures at GMA Public Affairs official entry na Green Bones. Makakasama rito ni Dennis si Sofia Pablo at ang isa pang bigating bituin. I'm very happy na. Ang tagal na nung huli niyang MMFF. So ngayon, gagawa siya ng isang proyekto under GMA. Excited ako dito dahil nabasa ko rin yung script dito. Napakaganda po nung story.
War Santiago updated sa showbiz happening. Diretsahan ng sinabi ni Nadia Montenegro, si Baron Geisler ang ama ng isa sa kanyang mga anak. Ni-reveal yan ni Nadia sa programang Fast Talk with Boy Abunda. Dito naglabas siya ng sama ng loob kay Baron nang muling maungkat ang issue dahil sa interview ng aktor sa isang vlog. Dahil daw doon, nabulabog ang kanilang pananahimik at nabuli umano ang kanilang anak sa issue. Sinabi din ni Nadia na bagamat kinikilala ni Baron ang kanilang anak, hindi daw niya ito pinaninindigan. Dagdag pa ni Nadia, alam ng kanyang yumaong partner na si dating Caloocan Mayor Macario Boy Asistio ang tungkol dito. At nagkaroon daw sila ng closure bago ito pumanaw noong 2017. I don't even want to call it a mistake, Tito Boy. This is my story, Tito Boy. No one has the right to tell my story. I want this to end because, Tito Boy, my daughter is turning 18 soon. And she does not need to come out of this world and answer questions for her mother. So I'm putting an end to this now, Tito Boy. Okay. Para umano sa pera, ibinugaw ng isang nanay ang menor de edad niyang anak sa isang banyaga. Ang naging susi para mabisto yan sa aking pagtutok. Marso nitong taon, nakatanggap ng isang tip ang Women and Children Protection Center ng Philippine National Police mula sa Nordic Police and Customs Cooperation. Isang Norwegian national ang naaresto sa kanilang bansa matapos makulihan ng mahigit 2,000 maseselang litrato at video ng isang menor de edad. May device na may lamang folder. Hana ang pangalan ng folder. Nung tiningnan namin, itong mga batang ito ay Filipino. Nang matukoy ang lokasyon ni Hana kasama ang resibo, nagkasa ang mga otoridad ng isang entrapment operation. Go, takbo. Ano man lang yung sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo. Nadiskubre ng PNP WCPC na ang mismong ina ng bata na si Rona ang nasa likod ng cyber sex transactions. Una po kasi ako lang eh. Anong sinasabi nung dayuhan na ito? Tinanong niya kung may anak ako, gano'n. Hanggang sa parang natipuhan niya yung isang anak ko na nag-offer na siya na ano. Abangan ang buong kwento sa resibo ngayong linggo. Natukoy at naayos na raw ng cybersecurity firm na CrowdStrike. Ang problemang naging mitya ng global IT outage na nakaapekto sa serbisyo ng maraming kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo kabilang ang Pilipinas. Sa isang post sa X, sinabi ng CEO ng kumpanya na dinulot ito ng depekto sa isang update para sa mga Windows host. Pagtitiyak nila, hindi ito isang security incident o cyber attack. Dito sa Pilipinas, kasama sa mga paliparang naapektuhan ng cyber outage, ang Davao International Airport, kung saan siksikan ang mga pasahero tulad ng nangyayari ngayon sa NAIA. Di naman masyadong naapektuhan ng Mactan Cebu International Airport na patuloy ang operasyon. Kabilang naman sa mga bangko sa Pilipinas na nagkumpirmang naapektuhan sila ng IT outage ay ang Bangko de Oro, Metrobank, RCBC, Union Bank, BPI at PNB. Depende sa bangko, kabilang sa serbisyong apektado ay ang online banking service, credit card services, bills payment at iba pa. Kanila raw minomonitor ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa kanilang mga service provider para maibalik ito sa normal. Patuloy pa rin naman daw ma-access ang mga ATM. Nasa training camp na sa Metz, France ang Pinoy fencer na si Sam Katantan para paghandaan ang kanyang Olympic debut kahit na nagka-injury. Pero bago magtungo roon, nakakwentuhan muna siya ni Martin Javier. Narito ang pagtutok. Simula pa 1896, kabilang na sa 5 sports na mainstay sa Olympics ang fencing. Kailangan dito ng bilis, anticipation, at mental strength. And representing the country in the Paris Olympics and ending a 32-year drought is 22-year-old Sam Katantan. How does it feel to be
an Olympian now. I feel very blessed po and grateful po. After a 10-month setback dahil sa kanyang ACL injury, na-secure ni Sam ang kanyang Olympic slot for foil fencing last April when she bested 13 other fencers sa Asia-Oceania Zonal Olympic Qualifiers. Ito rin ang last chance niya para mag-qualify. For some reason po, I had a different kind of mental toughness. I was very lucky po na despite po the bad calls, I was able po to win the match. It was a culmination of her fencing career na nagsimula noong siya'y 9 years old pa lamang. Naging parte rin siya ng Philippine National Fencing Team at the age of 15 at dinominate ang UAAP Junior Foil kung saan nag-uwi siya ng 5 MVP awards. Ngayon in her senior year, captain siya ng Penn State University sa US sa ilalim ng full athletic scholarship. With her Olympic ticket secured, tuloy-tuloy na ang training ni Sam for Paris. We're trying to focus more po on strengthening my back leg. For me po, to be faster. Kailangan matanggal namin na 100% yung hindi siya mag-iisip dun sa injury niya. Pero pag natanggal yung knee brace, mas mabilis siya gagalaw. Of course po, I have a very high expectation po on myself. We're very positive po na hopefully po pagbigay po ng magandang performance for the Philippines. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. Mas palalawigin daw ng DA ang mga kadiwa site na nagbebenta ng 29 na piso kada kilong bigas sa iba pang probinsya sa bansa. Asahan din daw ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga pamilihan sa susunod na buwan. Nakatutok si Darlene Kay. Noong unang ibenta ng tig 29 pesos per kilo ang well-milled rice sa Kadiwa stores noong July 5, sa 10 Kadiwa sites sa Metro Manila at Bulacan lang ito mabibili. Pero ngayon, mabibili na ito sa mas maraming Kadiwa stores ayon sa Department of Agriculture. Matagal ng plano talaga na palawigin itong ating P29 program. Ngayong araw, nagsimula na tayo sa Bacoor at sa San Pedro City, sa Laguna at sa Cavite. Agosto, magsisimula naman tayo sa Visayas at Mindanao. At base sa plano, by November, mas malawak pa. Target ng programa na maabot ang 6.9 million households o 34 million na Pilipino. Nais daw ng DA na i-extend ang trial period nito sa 1 taon. We want to get again yung critical information and challenges of course on demand, supply, logistics, and administrative concerns. Ngayon, the past 3 weeks na nag-implement tayo, nakita natin yung mga concerns, halimbawa, saan dapat mas marami kang stock na ilagay. Gayunman, mga miyembro ng 4Ps, senior citizens, PWDs at solo parents pa rin ang maaaring bumili nito. Sa mga pamilihan naman, asahan daw ang pagbaba ng presyo ng bigas sa Agosto. Dahil yan sa pagpapatupad ng Executive Order No. 62 na nagpapababa sa taripa ng imported rice. August yan, mararamdaman talaga. Yung pumasok na siya sa mga palengke, etc. 6 to 7 pesos. Yung possible, 6 to 7 reduction. Within July, of course, may lumalabas na yan, pero hindi pa ganun karami. Diba? So, unti-unti pa lang dumarating yan sa mga palengke, etc. Binabatikos ng ilang grupo ng magsasaka at agriculture groups ang EO62 dahil talo raw dito ang ating local farmers. Nauna nang sinabi ng DA na maaaring maantala ang importasyon ng bigas o mag-alinlangan ng importers kung ipapatigil ang implementasyon ng EO62. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. Ready, set, and sparkle! Dahil bukas na ang inaabangang grandest event ng GMA Network. Ang Big Kapuso Stars may hint sa irarampa nilang red carpet fits. Makichika kay Nelson Canlas. The brightest stars will align. Sa eve ng pinakamalaki at pinakamaningning na event of the year, kanya-kanyang paghahanda na ang Kapuso Stars. Ang theme this year ng GMA Gala, Black, White, and Sparkle. Ang ilang Sparkle Stars nagbigay na ng hint sa kanilang mga pasabog outfits tomorrow. Si Rabia Mateo paying homage to her roots sa kanyang gown. I
I'm gonna be wearing two-piece siyang gown. It's gonna be white. Tapos, it's me paying back to my Indian side. Kasi para siyang, may touch siya ng pagiging Indian. Si Limitless star Julian San Jose naman, collaboration with stylists and designers para siguraduhin flex-worthy ang kanyang outfit. Yung first gala was black yung sinuot ko, tapos last year naman is colored, medyo lavender-ish. So this year I decided to wear white. Ang partner naman niyang si Raver Cruz, feeling cute sa kanyang gala proposal para sa girlfriend. Siyempre na, nagdi-dinner pa rin kami, tas para cute lang, tinatanong ko siya, kahit naman alam naman niya na kami lagi yung magkasama lang maglalakad. Every year talaga, gusto namin matchy-matchy para maganda sa mga litrato. And pag naglakad kami, isa lang yung tema nung damit namin. Surprise naman daw ang magiging look ni Asia's multimedia star Alden Richards. This year, parang I wanted to go a little subtle but hindi naman subtle to the point na masasabi nila na parang hindi naman pinaghandaan. Surprise ko na lang kayo and kayo na mag-decide kung simple lang ba talaga yung napag-desisyonan kong isuot. Pa-mysterious naman si primetime queen Marian Rivera sa kanyang look para bukas. Ano ang color ng gown? Secret! Ang arte may pa-secret. Oo, basta't Susunod kung anong sinabi ng GMA. In-announce na rin ng Sparkle GMA Artist Center ang winner ng GMA Gala 2024 Makeup Transformation Challenge. Makakarabing elbows ni na Aliana Joel Santos at Jemmy Robles ang mga stars dahil hindi lang sila makakalakad sa red carpet. May chance din silang makabonding ang kanilang favorite stars sa gala. And speaking of red carpet, binisita natin ang Marriott Hotel kung saan gaganapin ang GMA Gala bukas at nakita nga natin na itinayo ng gahiganteng GMA Gala sign na ito sa paglalagyan ng red carpet bukas. Dito inaasahang maglalakad ang may 1,000 invitees na kinabibilangan ng mga artista, politicians at iba pang personalidad na makikisaya sa GMA bukas. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Adam, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.